Cassandra, mag-usap tayo. Boses yon ni Leonardo at saka to sumilip sa nakaawang na pinto. Hindi lang nito pinupersang masyado ang paghawak sa pinto sa pag-aalala kay Sandra. Come on, lumabas ka dyan. Stop being childish. At ako pa talagang isip bata? Umirap siya. Hindi kaya ikaw yon? Okay, sige. Ako na ang childish. Basta lumabas ka na dyan at nakakahiya kapag may nakakita sa atin na personal. Kaibigan ko pa naman ang may-ari nitong ospital. Aminado ang dalaga na nagulat siya sa nalaman na may kaibigan pala ito na may-ari ng malaking ospital. May pagka-big time din talaga tong boss niya kahit general manager lang eh. Tumaas ang kilay niya. Niyayabangan ba siya ng lalaking to? Hindi ka isip bata pero ganyan ka kung mag-isip? Sabat naman ang isipan ni Sandra. You know what? Umalis ka na. Iwan mo na ako dito kung nahihiya ka sa kaibigan mo. Dahil hindi ako lalabas hanggat nandyan ka. Umingos siya, sabay punas na natitirang mga luha sa kanyang mga mata. Balikan mo na lang ang iris na yon at hayaan mo na ako rito, kaysa awayin mo ko na dahil sa kanya. Umiling si Leonardo. Hindi kita inaaway at hindi ako nagagalit dahil sa ginawa mo sa kanya. Tinuturuan lang kita kung paano mag-sorry. Ano ko, bata? Hindi ka bata pero simpleng sorry lang hindi mo pa magawa. Dahil hindi nga akong nauna, kaya siyang dapat maunang mag-sorry. Napansin niyang parang suko na sa kakulitan at katigasan niya ang binata nang mapailing na naman ito. Wow, bakit bang hirap mong mahalin? Umawang ang bibig ni Sandra at nanlaki ang kanyang mga mata sa huling sinabi ni Leonardo. Tama bang narinig niya o nabingi lang siya dahil sa tibok ng pugso niya na bigla na lang lumakas? Para siyang nawala ng lakas kaya't napabitaw tuloy siya mula sa pagkakahawak sa pinto. Anong sabi mo? Ulitin mo nga? Wow! Pinanlakihan niya to ng mga mata dahil halata naman na pinagtitripan lamang siya nito. Jerk, I mean yung huli mong sinabi. Di sumagot ang binata at sa halip, mabilis nang pumasok sa loob at sinara ang pinto. At tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman ang silid na yon. Hindi ko uulitin ang sinabi kong yon hanggat hindi ka sumasama sa akin sa labas. Paano ko lalabas kung sinara mo naman ang pinto? Mataran niyang sagot at pilit na inaninag ang mukha ng binata dahil halos wala siyang makitang liwanag bukod sa ilaw na nakabukas sa hindi kalayuan. Nabahagyang tumatagos sa kalahating bahagi ng pintong de salamin. She could feel her heartbeat starting to get faster, lalo na maramdaman niya. Lumapit sa kanya si Leonardo at na-corner siya sa pader nang umatras siya. Mas naging eratiko pa ang tibok ng puso ni Sandra nang maramdaman din niya na humapit sa bewang niya isang braso nito. Then let's just stay here. Bulong nito at kahit di man niya gano'ng nakikita ang mukha, dahil buhok lang nitong abot ng ilaw, ramdam ng dalaga, nakatingin to sa kanyang mukha at matiim yon. Gosh, bakit ba hindi pa siya lumabas kanina? What are you doing? Nauutal na usisa niya nang maramdaman niya ang kamay nitong humahaplos papunta sa likod niya. Leo, ano ang ginagawa? Nakain na ni Sandra ang huling salita niya dahil naramdaman niya ang paglapat ng mainit at malambot na labi na dumiin sa mga labi niya. Pinanlakihan siya ng mga mata pero ang gulat niyang iyon napalitan ng kakaibang kiliti when she felt his hot lips invading her mouth. Sandra closed her eyes when Leonardo aggressively claimed her lips. Her mind wanted to resist him pero wala na siyang nagawa kundi hayaan na lamang to sa gusto nitong gawin sa mga oras na yon. Total, aminadong dalaga na pareho lang silang attracted sa isa't isa. Nagpipigil lamang siya dahil natatakot siya na baka kapag tumugon siya, tuluyan na siyang ibuko ng sariling damdamin. Di niya alam kung gaano katagal siyang hinalikan ng binata sa paraan na tila nagpaparusa dahil sa kakulitan niya. Basta namalayan lang niyang unti-unti lang naging masuyo ang galaw ng mga labi nito. And when he kissed her passionately, Sandra started to kiss him back. She moved her lips with the same. Amor, bulong nito sa kanyang bibig habang naghahalikan sila. Aminado si Sandra na kinatigil niyang sandali. Naguguluhan siya kung bakit paulit-ulit si Leonardo sa pagtawag sa kanya ng ganon. Di niya alam kung inaakit lang ba siya nito o kung ano man, dahil wala pa naman silang malinaw na relasyon maliban sa nangyayaring tulad nito. Wait. She paused for a while and put her palm on his chest to ask him, Why are you calling me that? Tumingin lang to sa kanya habang may naglalaro na pilong ngiti sa mga labi. You will know. Sabi lang nito at muli hinalikan si Sandra. Gusto pa sana niyang usisain ng binata ngunit nadala na naman siya ng mga sumunod na halik nito.
Daig pa niya ang nagayuma na basta na lang siyang nagpapaubaya. May natitira pa namang katinoan sa isip niya ng mga oras na yon at yon ang naguutos kay Sandra upang pigilan sa kapusukan nito ang kahalikan. But when Leonardo bit her lip and sucked her tongue, she found herself doing the same thing. Tuluyan na siyang hindi nakapagbigil at sa halip, tila may sariling isip ng kanyang mga braso nang pumulupot to sa leg ng binata. And God, she missed those kisses so much. Yung mga halik nitong sobrang nakakalasing. Pinapahina pati mga himaymay niya. Tila wala nang makapagpipigil pa sa paglalabanan ng kanilang mga labi. Di alintanang lugar na kinaroroonan nila ng mga sandaling iyon. Animo na gustuhan ni Leonardo ang pagiging agresibo rin ng dalaga, lalo na ang pag-ungol niya na parabang nasasarapan. Kaya ramdam niya na mas ginaganahan pa ito at lalo pang naging mapusok sa mga sumunod na sandali. Ramdam din ni Sandra na mas idiniin pa siya nito sa pader na sinasandalan niya. Pinamulahan siya ng mukha, ngunit nang ibabaw ang init ng pagnanasa. Kaya imbes umiwas ay ginalaw pa ni Sandra ang kanyang katawan. As long as wala na siyang inaapakang tao at sigurado siyang hindi siya maagrabyado, hindi lang niya talaga feel ang mga lalaking nakakasalamuhan niya na noon, kaya't limitado lang ang mga nagpapaubaya na ginawa niya. But Leonardo was different, extremely different. Katulad din ng lalaki noon sa bar, eksperto ito sa pangaakit at higit sa pagpapaligaya ng babae. Mahirap tanggihan kahit ang simpleng haplos ng kamay nito sa katawan niya. Feeling ni Sandra nagiging sensitibo lahat ng bahagi ng kanyang katawan kapag ito ang humahawak sa kanya, pero yun ang totoo. Napalunok siya pagkatapos niyang sabihin yon sa mukha ng binata. Kilala niya ang sariling prangka sa halos lahat ng oras. Wala siyang pinipiling salita, sinasabi niya ang totoo kung kinakailangan. Pero yung ginawa niya na pag-amin, yun ay yata ang pinakamatapang. Yun ang unang beses na naging ganon siya kabulgar sa harapan ng isang lalaki. Kahit sa estranghero noon sa bar, hindi ganon nagsalita ang dalaga. At akala niya'y mapapanindigan niya yon, kaya nga nagulat siya nang maramdaman niyang para siyang maglalaho sa sobrang pagkapahiya nang ngisihan siya ni Leonardo. Bagaman nangingislap na sa sobrang amusement ang mga mata nito. Nagbablush man siya, pinilit ni Sandrang salubungin ang malalagkit na titig ng binata para iparamdam dito na hindi na siya makapaghihintay pa. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya na napasipol ng mahina ang binata dahil sa mga sinabi niya. "Are you ready, mi amor?" Malambing na tanong ulit ni Leonardo, imbes na humawak ang isang kamay nito sa maliit na bewang ni Sandra. Damang-daman niya ang higpit at excitement sa paraan ng pagkakahawak nito, at ganon din ang naramdaman ng dalaga nang tumango siya. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan na ngang nilang naabot ang sabay ng rurok ng kaligayahan. Kapwa nila habol ang kanilang mga hininga na maghiwalay ang kanilang mga katawan. Pagod na napasandal si Sandra sa pader pagkatapos ng mainit nilang pagniniig. Maya-maya'y nagulat siya nang bigla na lang sakupin ni Leonardo ang kanyang mga labi at marubdob na hinalikan siya. "Uulitin ko, akin ka lang, Cassandra. Simula ngayon, kahit ang tingnan ka ng ibang lalaki, hindi ko napapayagan." Malambing nitong bulong sa kanya. Pagkatapos nakakapos siningang paghalik nito sa kanya. "You let me feel you, so you're officially mine now." Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Ngayon lang niya napagtanto na hinayaan nga niya pala ito na sumabog sa loob niya kanina. Dahil sa sobrang sarap at excitement na naramdaman niya kanina, kaya nawala yon sa isip niya. Natigilan ang dalaga, ngunit nakapagtataka, wala man lang siyang naramdamang pagsisisi. Kahit mga hindi siya sigurado kung safe ba siya ngayon, sa halip, kakaibang kiliti ang nararamdaman niya sa ideyang siya ay opisyal ng inangkin ng boss niya. Ibig bang sabihin mas pinipili na siya nito kaysa sa Iris na yon? Gayunman, bumalik na ang pride ni Sandra at yun na naman ang nangibabaw. Dali-dali siyang nag-iis ng sarili at malakas itinulak si Leonardo. "It was nothing. I mean, yun nangyari sa atin kanina. Bale wala lang yun. Alam mo naman na hindi ikaw nakauna sa akin kaya hindi mo ako kailangang kinin na iyo lang." Pasungit niyang saad. Sinamaan pa niya to ng tingin pagkatapos na para bang hindi siya nabaliw sa sarap na dulot ng pagpapaligay nito sa kanya kanina. Ang buong akala ni Sandra ikakagalit na naman ng boss niya ang deklarasyon niya. Kaya nga nagulat siya nang imbes hinapit siya nito sa bewang. Hinalikan ang tungki ng kanyang ilong. "Bakit bang sungit mo na naman? Nabitin ka pa ba?"
Sa halip, tukso nito sa kanya at naaaninag niya ang nakakalokong ngiti na naglalaro sa mga labi nito sa mga sandaling iyon. Because I hate you. Pinamulahan siya ng mukha. Pilit niya yung nilabanan sa pamamagitan ng pagtataray na naman. Lalo lamang lumapad ang pagkakangisi ni Leonardo sa tinuran niyang iyon. We both know you don't mean that. Imbes ay sagot nito. Hanggang ngayon, dinig na dinig ko pa rin ang mga ungol mo kanina, Cassandra. You cannot deny that. Hanggang sa namalayan lang niya, nakaharap na naman siya sa wall at nasa ibaba na naman ang kanyang mga saplot. May pilyong ngiti ang nakapaskil sa mga labi ni Leonardo nang lumabas sila ng stockroom, samantalang si Sandra na may parang nun lang nahimasmasan pagkatapos ng 2 beses nilang pagniniig sa madilim na silid na iyon. Hanggang makababa sila para balikan si Iris, pulang-pula pa rin ang mukha ng dalaga. Nahihirapan siyang tumingin diretso sa mga mata nito sa tuwing napapatingin sila sa isa't isa. Nang makarating sila sa tapat ng room ni Iris, agad siya nitong hinapit sa bewang. Okay lang kung wag ka nang sumama sa loob. Kasama naman ni Iris ang kapatid niya sa loob. Uuwi na lang daw muna siya para makapagpahinga. Saka na siya dadalaw sa anak ko. Kadalasan naman di siya nakakaramdam ng konsensya sa mga nagiging biktima niya o kaya napaghihigantihan niya. Kaya hindi maintindihan ni Sandra kung bakit na mga sandaling iyon parang nahihiya siya kay Leonardo dahil sa perwisyong binigay niya sa ex-girlfriend nito. I'm sorry for what I did. Kahit si Sandra man halos hindi niya marinig ang sariling boses nang lumabas iyon sa bibig niya. Gayunman ramdam niya na talagang bukal yon sa puso niya. Nahihirapan lang talaga akong pigilan ang galit ko, lalo na kapag pinagtatawanan ako or feeling dinadown. Until now, nahihirapan pa rin akong kalimutan ang naging epekto sa akin noon ng bullying. Mahabang paliwanag niya na kahit yun man, parang di niya mapaniwalaan. It's okay. Naiintindihan naman kita na hindi madali ang mga pinagdaanan mo noon. Seryosong mukhang hinaplos ni Leonardo ang mukha niya. At natutuwa ako na nagsasorry kasi that means tanggap mong mali ka, pero mas okay kung kay Iris ka magsasorry. At sigurado ako magsasorry din siya sa ginawa niya sa'yo. Para siyang nahipnotismo na napatangu-tangu lang si Sandra. Okay, I'll do it. Nakangiting pinisil ng binata ang pisngi niya. That's my amor. Dinaan na lang niya sa pagngiti ang pagtataka sa pagtawag na naman ito sa kanya na amor. Unti-unti na naman siyang nasasanay sa ganong endearment ni Leonardo sa kanya. Then, sasama ka na sa akin sa loob? Kanina pa kasi siya gising. Tumangulang ulit si Sandra. Inayaan na lang din niya ang binata. Nahawakan siya nito sa kamay bago sila pumasok sa loob. Una niyang nakita si Iris na nakahiga sa hospital bed. Kagaya nga ng sinabi ni Leonardo, gising na to at may kausap na babae. Mas sophisticado tong tingnan at mukhang palaban din. Agad tumalim ang mata nito nang mapalingon sa kanilang dalawa. Kuya Leo, don't tell me na ang babaeng yan ang nanakit sa ate ko. Matapang nitong saad at binalingan si Sandra. Matapang din siyang nakipagtitigan dito. Oo, magsasorry siya kay Iris pero hindi siya papayag na away-away ng babaeng hindi naman niya kilala. Ako nga. Di pa ba natapos si Sandra ang harap-harapang pag-amin niya? Agad hinilan ng kapatid ni Iris ang buhok niya. At bago pa siya makaganti, pumagitna na si Leonardo at sinaway ang babae. Stop it, Rika. Hindi ito maaayos kung idadaan mo sa galit at gulo. Sinong hindi magagalit, kuya? Kung muntik nang mapahamak ang kapatid ko nang dahil sa babaeng yan. Rika, tama na. Tamang kuya Leo mo. Saway din ni Iris sa kapatid nito. Hindi nang kami nagkaintindihan ni Sandra kaya nangyari to, pero walang may gustong ipahamak ako. Natameme na naman si Sandra, hindi siya makapaniwala na mapapatawad siya nito ng ganun kabilis pagkatapos ng ginawa niya. Muli siyang nakaramdam ng hiya na maalala niya ang balak niya kanina, nadagdagan pa ang ginawa niya rito dahil sa pagkainis niya. Bahala na kayo, sa labas lang ako. Ate, sinungitan kaming lahat ng babaeng nagngangalang Rika bago to nagpaalam din kay Leonardo. Tawagin niyo na lang po ako kapag okay nang ilabas si ate. Iniwan pa siya nito na nakamamatay na tingin bago tuluyang lumabas at saka nakipagtagisan ng tingin si Sandra. Kung hindi lang namagitan si Leonardo at kung hindi lang sinaway ni Iris ang kapatid, sigurado, nagkagulo na sana silang dalawa. Pasensya ka na sa kapatid kong yon, Sandra. Ay lang talaga no na may nag-agrabad sa pamilya namin. Hinging depensa ni Iris. Muntek niya nang sabihin dito na buti nga ito. Maswerte dahil sa pagkakaroon ng kapatid na handang ipagtanggol siya tulad ni Rika.
Di tulad nun ni Sandra na dahil solong anak, solo lang din niyang hinaharap bawat pambubuli sa kanya noon. Pasimpleng siniko siya ni Leonardo habang nakayapo sa bewang niya ang isang kamay nito. Marahil ay napansin na yun ni Iris kaya siguro bigla itong nalungkot. Ibig sabihin hindi pa nga tutuloy nakapag-move on sa dating kasintahan at may feelings pa rin? Pero ngumiti pa rin to sa kanya. Ngumiti rin sa kanyang binata at saka sila sabay na lumapit sa ex-girlfriend nito. Marahil naramdaman nito ang hirap ni Sandra sa pagbigkas ng salita para mag-sorry kaya hinawakan na mahigpit ang kamay niya na para bang binibigyan siya ng suporta. Iris, may sasabihin daw sa'yo si Sandra. Nagtataka namang napatingin ng babae sa kanya. Nakagat na lang ni Sandra ang sariling labi. Ngayon na lang yata siya ulit magsasorry sa naging biktima niya. About sa nangyari kanina, I'm sorry. Wala yun. Kasalanan ko rin naman kasi naging sensitive ako. Tumawa lang ng marahan si Iris at saka inabot ang kamay ni Sandra at tinapik. Sorry din. Dahil naramdaman naman ng dalaga na tulad niya sincere din ang dating kasintahan ni Leonardo, tinanggap niya ang paghingi nito ng tawad. Total, ganon din naman ito. Nang magkapatawaran sila, saka lamang sila nagpaalam ng binata na aalis na. Nag-insist pa ang boss si Sandra na ihatid muna sa bahay nito si Iris pero hindi na pumayag ang huli. May dalang sasakyan daw ang kapatid nito na nakipag-usap naman na maayos kay Leonardo bago sila umalis dahil humingi rin ng pasensya ang binata. Ganoon din kay Iris. Ngunit panay naman ang irap nito kay Sandra na hindi na lang niya pinapatulan dahil panay ang simpleng pagsiko sa kanya ni Leonardo sa tuwing sinusubukan niya. Lumabas sila ng ospital na nagkaayos na silang dalawa ni Iris at aminado ang dalaga, napakagaan ang puso niya habang nasa biyahe na sila ni Leonardo patungo sa bahay nito. Nasa gitna pala yun ng bayan. Bigla siyang kinabahan nang maalala ang mga ibinunyag sa kanya noon ni Aldrin tungkol sa kapatid ni Leonardo na si Celeste. Are you okay? Untag sa kanya ng binata habang lulan pa rin sila ng sasakyan nito. Gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi sa amin? Binagalan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan para hawakan ng isang kamay niya. Kanina pa niya napapansin na naging mas sweet ito sa kanya simula lumabas sila sa stockroom. Sir Leo, look! Binawing niyang kamay na hawak nito bago napailing. Kung tungkol ito sa nangyari sa atin kanina, sinabi ko naman sa'yo, wala lang yun. Hindi mo kailangan umakto na parang boyfriend ko. At hindi mo rin kailangan magpanggap na parang wala lang sa'yo ang nangyari sa atin kanina. Cassandra? Muli nitong kinuha ang kamay niya at dinala sa mga labi nito, habang titig na titig sa kanya. So, what do you want to eat? I know nagutom kita. At kumindat pa to sa kanya. Pinamulahan na naman siya ng mukha. Gusto sana ni Sandrang itanggi ang unang sinabi ng binata pero hindi niya magawa. Siguro dahil alam niya sa kanyang sarili na may bahid ng katotohanan ang sinabi niya ng binata. Anything, tama ka. Gutom na rin talaga ako. Maghanap na lang muna tayo ng makakainan. Baka maipit tayo sa traffic kasi labasan ngayon ng mga estudyante. May madaraanan kasi tayong malaking public school bago makarating sa bahay. Malambing na paliwanag nito. Pagkatapos tumingin-tingin ito sa labas ng sasakyan pero hindi pa rin binibitawan ng kamay niya. Umiling lang si Sandra. I like your cooking, Sir Leo. Kahit simple lang ang luto mo, mas nabubusog pa ako. Sawa na rin kasi ako sa mga pagkain sa labas. Totoo sa loob ang sinabi niyang iyon. Mas nabubusog naman talaga siya kapag ito ang nagluto. Kahit mga simpleng scrambled egg lang. Masyado mo namang pinapalaki ang ulo ko niyan. Tila kinikilig naman na tumawa ito. At okay naman sana yon. Pero bakit may sir pa ang tawag mo sa akin? After what happened to us? Tiningnan niya to ng masama. Bakit ba bigla ka nalang naging demanding? Porket may nangyari na sa atin? Ingos niya. You are still my boss, okay? Tatawagin mo pa rin kitang sir sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw nga, panay pa rin ang tawag mo sa akin, mi amor. Kahit hanggang yun, hindi mo pa pinapaliwanag kung bakit. Leonardo just chuckled again. Okay, you can call me whatever you want. And yes, hindi mo ko pwedeng pigilan sa pagtawag sa'yo ng amor. At kung bakit? He winked at her handsomely. You will know very soon. Narinig na niya ang litanyang yon ng binata kaya't irap lang ang naging sagot niya. Baka akala mo dahil nagpapaubaya na ako sa'yo. Girlfriend mo na ako.
For your information, Mr. Villarreal, liberated lang ako, pero hindi easy to get ang puso ko. Binawi niya ang kamay na hawak nito at saka binigyang diin ang mga sinabi niyang iyon. At willing pa rin naman akong maulit yon dahil ipokrita naman ako kung itatanggi ko ang malakas na attraction ko sa'yo. But for now, at dininawin ko sa'yo hanggang doon lang muna tayo. Tiningnan siya nito sandali pero matiim. Kapag kuwan muli itong tumawa ng marahan bago muling nag-focus sa manibela. Okay, kung iyan ang gusto mo. Pero hindi mo ako mapipilit na gawin kung ano rin ang gusto ko. Nakangising, deklara nito at saka mahulugan na sumulyap kay Sandra. What do you mean? Saka ko nasasabihin sa'yo kapag handa ka na. Pangiti-ngiti pa nitong tugon. Jerk? At lalo pa tong natawa ng irapan niya. Naiinis na talaga siya sa dami ng mga itinatago nito sa kanya. Ngunit hindi maikakaila ni Sandra na may excitement siyang naramdaman. Sigurado ka ba talaga na sa bahay na tayo kakain at ipagluluto na lang kita? Masuyo nitong tanong sa kanya kapag kuwan habang minamani obra nito ang sasakyan para makaiwas sa traffic. Nakatanaw siya sa unahan ng malaking public school na sinasabi nito kanina. Kaya pala ang daming tricycle sa kalsada. Tumango lamang si Sandra. Medyo naiinip na siya dahil walang alternative route kaya hindi sila basta makakaalis. Lalo na nang mapalibutan sila ng mga motorsiklo at tricycle. Kung gusto mo, kantahan na lang kita para hindi ka mainip. Baling sa kanya ng binata nang mapansin nito ang pagkainip sa magandang mukha niya. Gulat na napalingon siya rito. You know how to sing? For you? He smiled attractively at her. Yes, basta wag mo lang ko lalaitin pagkatapos dahil kung hindi, hahalikan kita. Gago ka talaga. Ikaw tong nag-alok tapos paparusahan mo ko kapag nagbigay ako ng hindi magandang comment? She almost glared at him. No thanks. Sa parusa para sa'yo ang mahalikan ako. Parang masama ang loob na sumimangot ito. Pero kung makaungol ka kanina sa stockroom, nakagat ni Sandra ang ibabang labi niya. Stop mentioning it. Humaba pa ang huso niya para labanan ang nararamdaman niya na pag-iinit ng kanyang mukha nang maalala na naman ang nangyari sa kanila sa ospital kanina. Alam ko na, para hindi ka mainip. Napuno ng kapilyuhan ang mga mata ni Leonardo nang lingunin niya ito na may pagtatanong sa kanyang mga mata. At nang pumatong ang kamay nito sa hita niya, saka lang niya lubos na naunawaan ang tinutukoy nito. What are you doing? Nagsimula na namang kapusin ng hininga si Sandra.